Dati akong katuwang ng pastor sa isang iglesia sa Pilipinas. Nang magsimula akong maglingkod sa iglesia noong 2012, ako ay aktibong sumasangkap sa lahat ng uri ng aktibidad. Nagtatag ako ng iba't ibang grupo ng Bible study. Nagbasa ako ng iba't ibang istorya ng Biblia sa mga bata. At inakay ang mga kabataan na makibahagi sa mga aktibidad ng iglesia. Nasiyahan ako sa bawat isang serbisyo. At ang maraming iba pang mga kapatid ay talagang masigasig din at aktibong nagpapalaganap ng Ebanghelyo. May mga bagong mananampalataya na sumasali sa iglesia bawat linggo. Naramdaman ko na tila ang biyaya at mga pagpapala ng Diyos ay talagang nasa aming iglesia. Talagang nagpapasalamat ako sa Diyos. Amen. Minsan, wala akong sapat na pera para pamasahe sa bus upang pumunta sa mga prayer meeting o iba pang gawain ng iglesia. Ngunit masaya pa rin akong naglalakad papunta roon upang dumalo. Minsan, pakiramdam ko'y pagod na pagod ako. Ngunit kapag naiisip ko ang tungkol sa paggawa para sa Panginoon, parang hindi na ito mahirap. Amen. Isang gabi noong 2013, mayroon prayer meeting sa bahay ng pastor. Hinintay namin siya ng halos 2 oras bago siya dumating doon. Sinabi niya na galing siya sa isang pagpupulong na tumatalakay sa pagbubukas ng isang negosyo. Talagang nadismaya ako pagkarinig ko nito. Naisip ko ang isang sipi sa Biblia. Sino may hindi makapaglilingkod sa 2 Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa? O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa? Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Tama. Naramdaman ko na dapat ang pastor ay nakatuon lamang sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang gawain sa iglesia. At hindi sa pagpunta sa ganoong negosyo. Tama. Ba't siya gagawa ng ganoong mga bagay? Naguluhan ako at nalungkot sa kanyang inasal. Kinalaunan, unti-unti kong napagtanto na ang pastor ay nagsasalita lamang tungkol sa biblikal na kaalaman at teolohiya. Iyon at iyon din sa bawat panambahan. Walang kahit na anong kaliwanagan mula sa banal na espiritu. Ang ilang mga kapatid ay natutulog. Ang ilan naman ay nakikipagkwentuhan sa iba. Pakiramdam ko'y wala na akong nakukuhang anumang tostos para sa aking buhay sa pagdalo sa ganung uri ng panambahan. Ako ay igang-iga at tuyot sa aking espiritual. Ang pananampalataya ng ilang mga kapatid ay naging malamig. Hindi na sila kasing mapagmahal gaya ng dati. Nagsimula na silang makiayon sa kalakaran ng sanlibutan. Ninais na nila ang kasiyahan ng sanlibutan. At hindi na rin sila palagi ang dumadalo sa mga panambahan o pananalangin. Wala na silang pinagkaiba sa pagitan ng mga hindi mananampalataya. Tama. Sa pagsisikap na maakit ng iglesia ang maraming tao, sinimula ng iglesia ang mga Bible study at mga prayer groups at pinaghali-halili ang mga tao na manalangin para sa iglesia. At marami rin silang ginanap na mga pagsasalo-salo. Ngunit walang nagbago. Ang bilang ng mga dumadalo ay kakaunti pa rin. Nakaramdam ako ng panghihina ng maglaon. Ngunit nagpatuloy ako sa paglilingkod sa iglesia upang subukang magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang mga bagay-bagay ay patuloy na dumaosdos pababa. Ang pastor at ang kanyang asawa ay naglulustay ng pera mula sa aktibidad ng iglesia. At ang mga handog ay malaya nilang ginagamit paano man nila gustuhin. Maraming reklamo at grupo-grupong nalagas ang mga tao sa iglesia. Ako at ang aking pamilya ay tumigil na rin sa pagdalo sa panambahan noong Oktubre 2017. Napansin kasi namin na mayroong paninibugho at hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga miyembro. At may ilang mga tao na nagsusulong ng kanilang negosyo sa iglesia. Mayroon pang isang mananampalataya na homosekswal. Ngunit ang pastor ay nagbubulag-bulagan. Nagpaalala ito sa akin tungkol sa kasamaan at katiwalian sa Sodoma at Gomora. Nang sa pagtatapos ng kapanahunan ng kautusan,
Ang templo ay naging isang lungga ng mga magnanakaw at napuno ng mga taong nagbebenta ng mga kalapati at nagpapalitan ng pera. Hindi ba't ang ating iglesia ngayon ay naging isang lugar ng pangangalakal? Naging isang lungga ng mga magnanakaw? Hindi talaga namin kayang tiisin ang ganoong kasamang uri ng masamang pag-uugali sa iglesia. Kaya't nagsimula kaming maghanap ng isang bagong simbahan na mayroong gawain ng banal na espiritu. Noong Nobyembre 2017, ako at ang aking pamilya ay nagpunta sa iba't ibang simbahan upang makinig ng mga pangangaral. Ngunit hindi pa rin namin maramdaman ang gawain ng banal na espiritu kahit saan. Sila ay katulad lamang ng aming dating iglesia na laging nagpapaseminar, nag-iimbita ng makilalang mga ngaral upang magbigay ng mga sermon. At ang mga makakadalo lamang ay ang mga bumibili ng tiket at mga espiritual na aklat. At kailangan mo munang magbigay ng donasyon kung gusto mong ipanalangin ka ng pastor. Yun. Kailangan bang magdonasyon bago maipanalangin? Ang ilan naman ay nagdaraos ng masasayang pagtitipon at nag-iimbita ng mga kilalang tao upang subukang ilapit ang mga tao sa mga simbahan. Naguguluhan ako sa lahat ng ito. Bakit wala sa alinmang mga simbahan ang gawain ng banal na espiritu? Bakit ang lahat ng mga pastor at mga mangangaral ay mga sakim at namumuhay sa kasalanan? Paglilingkod pa ba iyon sa Panginoon? Hindi na. Nawala na sa akin ng tuluyan ang kagustuhan na pumunta sa mga simbahan. Kaya't binabasa ko na lamang ang Biblia sa bahay. At ang aking buong pamilya ay nanalangin at nagtitipon ng magkakasama tuwing gabi. At nagbabahagian din kami ng ebanghelyo sa maghapon. Minsan, pumupunta kami sa ospital upang manalangin para sa mga pasyente. At hinihilingan din kami na pumunta upang manalangin para sa mga may sakit sa bilangguan. Pero hindi nagtagal, nalaman ng aming matandang pastor at ng kanyang asawa. Pagkatapos nun ay pumunta sila para makipag-usap sa bawat pamilya at kaibigan sa iglesia na aming sinusuportahan. Sinasabi nila na nagdudulot daw kami ng kaguluhan sa iglesia. Ang ibang mga matatanda ay hindi sumang-ayon sa kanyang ginawa. Kaya't nagreklamo sila sa regional director. Nakakagulat. Gayunpaman, sila ay pumanig sa pastor. Sinasabi nila na sumasalungat daw kami sa mga katuruan ng iglesia. Tinanggal nila kami. Nagalit talaga ako at naging napakanegatibo. Hindi ko maintindihan kung bakit naging ganoong kadilim ang simbahan. At kahit na ang mga pastor ay hindi maitaguyod ang mga turo ng Panginoon, subalit walang pagdidisiplina mula sa Panginoon. Karamihan sa mga matatanda ay umalis sa iglesia dahil sa pangyayaring iyon. Nais nila akong magsimula ng isang bagong iglesia at umaasang ako ang magiging pastor. Ngunit nalilito ako sa lahat ng nangyayari. Hindi ko na alam ang kalooban ng Panginoon. Ang aking sariling espiritu ay nakaramdam ng pagiging tigang at hindi ko na rin maramdaman ang presensya ng Panginoon. Taimtim akong nanalangin sa Panginoon tuwing gabi. O Panginoon, nais naming magsimula ng isang bagong simbahan. Ngunit hindi ko alam kung ito ba ang inyong kalooban o hindi. Kung iyon nga, mangyaring liwanagan mo ako. Noong Hunyo 2018, naghahanda na akong kumuha ng permit para sa isang bagong iglesia. Ngunit hinang-hina ako at hindi ko alam ang aking gagawin kapag naiisip ko kung paanong naging ganoong kapanglaw ang mga simbahan. Tumakbo ako sa dalampasigan upang manalangin ng 3:00 ng umaga. Hinihiling sa Panginoon na ipakita ang kanyang kalooban sa akin. Narinig ko ang isang himnong ito mula sa aking panaginip. Isang gabi nung Hulyo. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Ginising ako nito mula sa aking panaginip. Hinanap ko ito sa YouTube nung sumunod na araw. At nakita ko ang pelikulang ito sa Tagalog na may pinabagatang napakagandang tinig. Ako ay talagang nagulat sa nakita ko rito.
Sinasabi rito na ang Panginoong Hesus ay nagbalik na Amen. 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 at ang sangkatauhan ay nagkaroon ng tiwaling kalikasan mula ng magawang tiwali ni Satanas. At tayo ay namumuhay sa isang katayuan ng pagkakasala pagkatapos ay mangungumpisal. Hindi tayo lubusang maligtas malibang tanggapin natin ang paglilinis at paghatol ng masalita ng Diyos. Amen. Ako ay talagang naantig at natuwa sa pelikulang ito. Masaya kong ibinahagi ang balitang ito sa aking pamilya. Amen. Amen. Pagkatapos nilang mapanood ay hinanap namin kung sino ang gumawa nito. At nakita namin na ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang nagpapatotoo na ang Panginoon ay nagbalik na. Amen. Mabuting balita yan. Magandang balita. Pagkatapos nun ay nanood pa kami ng maraming pelikula tulad ng pagsisiyasat sa Trinidad, nagbago ang pangalan ng Diyos at ang pagbubunyag tungkol sa misteryo ng Biblia. Nauunawaan ko na palaging iisang Diyos ang gumagawa upang iligtas ang sangkatauhan. Ngunit gumagamit siya ng iba't ibang pangalan para sa kanyang gawain sa iba't ibang kapanahunan. Kahit na siya ay gumagamit ng mga pangalang Jehovah, Jesus, Makapangyarihang Diyos, siya ay isang Diyos, iisang Espiritu. Amen. Tama. Amen. Tama. At ang Biblia ay talaan lamang ng 2 yugto ng kanyang gawain na nagawa na ng Diyos. At kapag ang Diyos ay bumalik sa mahuling araw ay marami pa siyang mga salitang bibigkasin at ginagawa ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos. At sinabi pa nila rito na ganap nitong tinutupad ang propesiya ng Panginoong Hesus. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayunmay kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain. At kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Amen. Mukhang para sa akin ay talagang nagbalik na ang Panginoong Hesus. Kaya't nakipag-ugnayan ang aking kapatid sa isang tao mula sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa online. At sinimula naming tingnan ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mahuling araw. Sinabi ko sa isang kapatid na kasama sa Iglesia ang tungkol sa mga taong iyon sa aming dating Iglesia. At ang pagsasaliksik na makahanap kami ng isang bagong simbahan na mayroong gawain ng banal na espiritu. At tinanong ko rin siya kung bakit naging ganong kapanglaw ang masimbahan. Ibinahagi niya sa akin ang fellowship na ito. Mayroong mga dahilan kung bakit naging napakapanglaw ang relihiyosong mundo. Sa pasimula ng kapanahunan ng kautusan, ang mga Israelita ay sumusunod sa mga utos at batas ni Jehovah. Mayroon silang gabay at pagpapala mula sa Diyos. At kung sino man ang lumabag sa batas ay pinaparusahan ng naaayon. At kapag ang mga pari ay pumasok sa templo, kinakailangan muna nilang linisin ang kanilang mga sarili, tulad ng naiutos ng Diyos na Jehovah. At pumasok ng nakayapak kung ang isang tao ay nadungisan sa labas ng templo at hindi na makakapasok muli sa templo sa loob ng isang tiyak na panahon na inalam ng Diyos na Jehovah. Kung hindi, sila ay mapupuksa ng apoy mula sa bubong ng templo. Ang sino mang nangahas na sumalungat sa mga kautusan ni Jehovah at pumasok pa rin sa templo ay hindi papatawarin ni Jehovah. Kahit sino pa sila, kahit ang hari ng Israel. Ngunit sa pagtatapos ng kapanahunan ng kautusan, ang templo na dating napupuno ng kaluwalhatian ng Diyos na Jehovah ay naging mapanglaw. Hindi na itinaguyod ng mga Israelita ang batas. Ang mga pari ay nag-aalay ng hindi magagandang sakripisyo. Ang templo ay naging isang lungga ng mga magnanakaw at naging pamilihan. Matagal na itong iniwan ng Diyos tulad ng sinasabi sa Biblia. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos. At itinaboy niya ang lahat ng nangagbibili at nangamimili sa templo. At ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi. At ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. At sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan,
datapwat ginagawa ninyong yungib ng matulisan. Amen. Ang isang dahilan kaya ang templo ay namanglaw ay dahil ang mga pinuno ng mananampalatayang Hudyo ay hindi sumusunod sa mga batas ng Diyos. Ginagampanan lamang nila ang lahat ng uri ng relihiyosong ritual. Pinapanatili ang mga tradisyon ng mga tao, samantalang hindi sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Lubusan silang naligaw mula sa landas ng Diyos. Ginawa nila ang templo bilang isang lungga ng mga magnanakaw at naging mga kaaway ng Diyos, kung kaya't sila ay tinalikuran at kinaputan ng Diyos. Kung gayon ang biblikal na propesiyang ito ay natupad, ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ni Jehovah. Amen. Amen. Ang isa pang kadahilanan ay ang Panginoong Hesus ay gumagawa ng gawain ng kanyang pagtubos sa kapanahunan ng biyaya sa labas ng templo. Ang gawain ng Diyos ay sumulong, kaya't ang gawain ng banal na Espiritu ay nagbago. Amen. Amen. Kasabay ng bagong gawain ng Diyos, sinimulang itaguyod ng Espiritu ang gawain ng Panginoong Hesus. Kaya't lahat ng mga tumatanggap sa bagong gawain ay nakakatamo ng tustos at paggabay mula sa Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad at napalaya sila sa pagkundina at paghihigpit ng batas. Tinatamasa nila ang mga biyaya, pagpapala, kapayapaan at kagalakan na ibinibigay ng Panginoon. Ngunit ang mga nananatili sa templo at matigas na kumapit sa dating batas na tumanggi at lumaban sa bagong gawain ng Panginoong Hesus ay pinabayaan, tinanggal ng gawain ng banal na Espiritu. Kung kaya't sila ay nahulog sa kadiliman at kapanglawan. Ito ang dahilan kung bakit ang mundo ng relihiyon ay naging mapanglaw sa dakong huli ng kapanahunan ng kautusan. Amen. Amen. Ang relihiyosong mundo ngayon ay pareho lamang. Iprinopesiya ng Panginoong Hesus at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang katampalasanan sa relihiyon ngayon ay lumalago, di ba? Ipinapangara lamang ng mga pastor at matatanda ang tungkol sa kanilang kaalaman sa Biblia para magpakitang gilas. Samantalang hindi nila ibinabahagi ang kanilang karanasan o pagkaunawa sa mga salita ng Panginoon. Hindi sila nagpapatotoo sa Diyos o nagtataas sa Kanya. Hindi sila sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Sinusunod lamang nila ang mga turo ng tao at gumaganap ng mga relihiyosong ritual. Lahat sila ay naligaw mula sa daan ng Panginoon. Kung kaya't sila ngayon ay tinatanggihan ng Panginoon. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nawala sa mundo ng relihiyon ang gawain ng banal na Espiritu. Tama. Ang isa pang kadahilanan ay ang Diyos ay gumagawa ng kanyang bagong gawain sa mga huling araw. Ang makapangyarihang Diyos, ang Kristo ng mahuling araw, ay gumagawa ng kanyang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos. Amen. Amen. Sa pundasyon ng gawaing pagtubos ng Panginoong Hesus. Ipinapahayag niya ang lahat ng katotohanan upang iligtas ang sangkatauhan, upang lubos na linisin at iligtas tayo. Habang sumusulong ang gawain ng Diyos, sumasabay ang gawain ng banal na Espiritu sa gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos. Ang lahat ng nakikinig sa tinig ng Diyos na tumatanggap at nagpapasakop sa bagong gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos sa mahuling araw ay nadadala sa harapan ng trono ng Diyos. Amen. Dumadalo sila sa piging ng kasal ng kordero. Tinatamasa nila ang pagtustos ng mga buhay na tubig na dumadaloy mula sa trono ng Diyos. Unti-unti nilang nauunawaan ang katotohanan at nakikilala ang Diyos. Ang pananampalataya sa loob nila ay lumalago. At sa pamamagitan ng pagdaranas at pagsagawa ng mga salita ng Diyos, nakakatamo sila ng pagkaunawa sa kanilang sariling malasatanas na disposisyon at makasalanang kalikasan. Nakakaramdam sila ng pagsisisi at napupuot sa kanilang mga sarili. Tunay silang nagsisisi sa Diyos at namabago naman ng kaunti ang kanilang disposisyon. Ngunit ang mga nabaon sa mundo ng relihiyon
na tumatanggi na tanggapin ang makapangyarihang Diyos ay nagsasalita lamang ng mababaw tungkol sa Biblia at sa mga panambahan. Hindi nila kayang tamasain ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Ang mga ito ay walang tustos ng makasalukuyang salita ng Diyos, unang paggabay at gawain ng banal na espiritu. Sila ay nagugutom at nauuhaw, mahina at negatibo, at nagkakasala ng walang disiplina. Nagiging mas buktot sila at nahuhulog sa kadiliman. Ang mga simbahan ngayon ay nagiging isang tigang, gaya lamang ng isang oasis na nagiging isang disyerto at ng kanaan na nagdurusa ng tagutom. Tulad ng sinasabi ng Diyos na Jehovah, at aking namang pinigil ang ulan sa inyo ng 3 buwan na lamang at pag-aani na. At aking pinaulan sa isang bayan, at hindi ko pinaulan sa kabilang bayan. Isang bahagi ay inulanan, at ang bahagi na hindi inulanan ay natuyo. Tama yun. Ang lungsod kung saan siya ay nagpaulan, ay ang iglesia kung saan nagpakita ang nagkatawang taong Diyos sa mahuling araw, at gumagawa ng kanyang bagong gawain. Samantalang ang lungsod kung saan hindi siya nagpaulan, ay malinaw na tumutukoy sa relihiyosong mundo, na tumatanggi sa mga sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia, kundi kumakalaban at kumukundina sa pagpapakita ng bagong gawain ng Diyos sa mahuling araw. Kung gusto nating matamo ang gawain ng banal na espiritu at ang mga tustos ng buhay na tubig, ay kinakailangan nating makasabay sa yapak ng Diyos at tanggapin ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mahuling araw. Amen. Ang pagbabahagi ng kapatid na ito ay talagang nagbukas sa aking mga mata. Nakita ko ang pangunahing dahilan kung bakit naging napakapanglaw ang mga iglesia, ay dahil ang mga pastor at matatanda ay hindi sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Lumayo sila mula sa daan ng Panginoon. Hindi nila kailanman ginabayan ang mga mananampalataya na danasin o isagawa ang mga salita ng Panginoon. Gumagawa sila ng mga bagay-bagay na laban sa Panginoon na naging dahilan upang tanggihan sila ng Panginoon. At kung hindi tayo sasabay sa kanyang bagong gawain ngayon na ang Panginoong Hesus ay bumalik na sa mga huling araw at ang gawain ng banal na espiritu ay nagbago, mahuhulog tayo sa kadiliman at mawawala sa atin ang paggabay at pagpapala ng Panginoon. Pagkatapos ay binasa ng kapatid na ito ang ilang salita ng Diyos. Ako na magbabasa. Sige po. Sabi ng makapangyarihang Diyos, hindi kailanman muling magsisimula ang Diyos sa amang iba pa. Tutuparin ng Diyos itong katunayan. Panalapitin niya ang lahat ng sangkatauhan sa buong sansinukob sa kanyang harapan, at sasambahin ang Diyos sa lupa, at ang kanyang gawain sa ibang mga lugar ay titigil. At mapipilitan ang mga tao na hanapin ang tunay na landas. Ito ay magiging kahalintulad ni Jose. Ang lahat ay nagsilapis sa kanya para sa pagkain at yumukod sa kanya, sapagkat siya'y mayroong mga bagay na makakain. Upang maiwasan ang taggutom, ang mga tao ay mapipilitang hanapin ang tunay na landas. Ang buong relihiyosong pamayanan ay daranas ng matinding taggutom, at tanging ang Diyos na ngayon ang siyang bukal ng buhay na tubig na taglay ang palaging umaagos na bukal na inalaan para sa kasiyahan ng tao. At darating ang mga tao at aasa sa Kanya. Bilang isa na naniniwala sa Diyos, dapat mong maunawaan na ngayon, sa pagtanggap ng gawain ng Diyos sa mga huling araw at ng lahat ng gawain ng plano ng Diyos sa iyo, ikaw ay talagang nakatanggap na ng malaking pagpaparangal at kaligtasan mula sa Diyos. Ang lahat ng gawain ng Diyos sa buong sansinukob ay nakatutok na sa kalipunang ito ng mga tao. Nailaan na niya ang lahat ng kanyang pagsisikap para sa inyo, at isinakripisyo ang lahat para sa inyo. Kanyang nabawi na at naibigay sa inyo ang lahat ng gawain ng Espiritu sa buong sansinukob. Iyan ang dahilan kung bakit ko sinasabing kayo ang mapalad.
Higit pa rito, nailipat na niya ang kanyang kalwalatian mula sa Israel, ang kanyang hinirang na bayan, sa inyo nang sa gayon ay lubusang maipamalas ang layunin ng kanyang plano sa pamamagitan ninyong kalipunan ng mga tao. Sa makatuwid, kayo yoong mga tatanggap ng pamana ng Diyos, at higit pa, ang mga tagapagmana ng kalwalatian ng Diyos. Amen. Amen. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagbabahagi. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ang nagpapaliwanag ng dahilan tungkol sa kapanglawan ng relihiyosong mundo. Makikita natin na kalooban ng Diyos sa likod nito ay upang pakilusin ang mga tao na hanapin ang tunay na daan at ang gawain ng banal na espiritu. Amen. At ang mga yapak ng Diyos, ang layunin niya ay dalhin ang mga tunay na mga mananampalataya mula sa bawat relihiyon at denominasyon na naghihintay sa pagpapakita ng Diyos sa harapan ng kanyang trono, Amen. Amen. upang sila ay mahatulan at malinis at magawang mga mananagumpay sa harapan ng mga sakuna. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos, ang lahat ng gawain ng Diyos abong sa sinukob ay nakatutok na sa kalipunang ito ng mga tao. Nakikita natin na ang gawain ng banal na espiritu ay lumipat na sa kanila na mga tumanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Tanging ang mga nakikinig sa tinig ng Diyos at tumatanggap ng gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. ang makatatamo ng tustos ng mabuhay na tubig na dumadaloy mula sa trono. Nakakaranas ng paghatol at paglilinis ng mga salita ng Diyos at nakakakita ng pagbabago sa kanilang sariling disposisyon sa buhay. At sa kahuli-hulihan ay magiging ganap na ligtas at pumapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggi sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at hindi makakaranas ng paghatol at paglilinis ng mga salita ng Diyos ay aalisin ng Diyos. Tatangi sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin sa matitinding sakuna. Ang pagbabahagi ng kapatid na ito ay isang pagbubunyag para sa akin. Masiglang sinabi ko, hindi nakakagulat kung bakit ang lahat ng iglesia ay nagiging napakapanglaw sa loob ng maraming taon. Napakarami kong pinuntahan ngunit hindi ko nadama kahit kailan ang gawain o paggabay ng banal na espiritu. Wala rin akong gawain ng banal na espiritu. Nahulog ako sa kadiliman at kahit gaano ko pabasahin ng Biblia o manalangin, ay hindi ako makakatamo ng pagliliwanag. Ngayon ko napagtanto na nakapagsimula na ang Diyos sa kanyang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos sa mga huling araw. At ang gawain ng banal na espiritu ay nagbago na. Kung nananatili ako sa mundo ng relihiyon, ay tatalikuran lang ako at aalisin ng Panginoon. Kung gayon, hindi na ako makakapasok kahit kailan sa kaharian ng langit. Kaya't kailangan nating tingnan kaagad ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mahuling araw. Amen. Amen. Nagpapasalamat talaga ako sa paggabay at pagtutulot na marinig ang tinig ng Diyos na nagbalik sa mahuling araw. Amen. Amen. Salamat Amen. sa Diyos. Nang maglaon ay nabasa ko ang ilang mga salitang ito mula sa Diyos. Ako na magbabasa, kapatid. Sige. Ginagawa ko sa buong sansinukob ang aking gawain at sa silangan, walang katapusan ang paglabas ng dumadagundong ng mga kalabog. Yumayanig sa lahat ng bansa at mga denominasyon. Ang akin tinig ang nag-akay sa lahat ng tao tungo sa kasulukuyan. Sasaniin kong malupig ng akin tinig ang lahat ng tao upang mangahulog sa agos na ito at magpasakop sa aking harapan. Dahil matagal ko nang binawi ang aking kaluwalhatian mula sa buong daigdig at inilabas ito ng panibago sa silangan. Sino ang hindi nananabik na makita ang aking kaluwalhatian? Sino ang hindi balisang naghihintay sa aking pagbabalik? Sino ang hindi nauuhaw sa aking muling pagpapakita? Sino ang hindi nagmimithi sa aking pagiging kaibig-ibig? Sino ang hindi lalapit sa liwanag?
Sino ang hindi titingin sa kayamanan ng Kanaan? Sino ang hindi nananabik sa pagbabalik ng manunubos? Sino ang hindi sumasamba sa dakilang makapangyarihan sa lahat? Ang aking tinig ay lalaganap sa buong daigdig. Nais ko kaharap ang mga taong aking hinirang na magsasalita pa ng marami pang salita sa kanila, kagaya ng makapangyarihang mga kulog na yumayanig sa mga bundok at mga ilog. Aking winiwika ang aking mga salita sa buong sangsinukob at sa sangkatauhan. Kaya naman ang mga salita sa aking bibig ay naging yaman ng tao at minamahal ng lahat ng tao ang aking mga salita. Kumikislap ang kidlat mula sa silangan ng tuloy-tuloy hanggang kanluran. Ang aking mga salita ay ayaw isuko ng mga tao at kasabay nito ay nasusumpungang hindi nila maarok ang mga ito. Ngunit mas nagagalak sa mga ito. Gaya ng isang bagong silang na sanggol, masaya at nagagalak ang lahat ng tao. Ipinagdiriwang ang aking pagdating sa pamamagitan ng aking tinig. Dadalhin ko ang lahat ng tao sa aking harapan. Mula roon, formal akong papasok sa lahi ng mga tao nang sa gayon ay lumapit sila para sambahin ako. Sa pamamagitan ng kaluwalhatiang nababanaag sa akin at ng mga salita sa aking bibig, aking gagawin ito na anupat lahat ng tao ay lumalapit sa aking harapan at makikita na kumikidlat mula sa silangan at na nakababa na rin ako sa bundok ng mga olibo ng silangan. Makikita nila na matagal na akong nasa daigdig, hindi na bilang anak ng mga Hudyo, kundi bilang kidlat ng silangan. Dahil matagal na akong nabuhay na mag-uli at lumisan mula sa sangkatauhan at nagpakitang muli sa mga tao na may kaluwalhatian. Ako ang siyang sinamba ng napakaraming panahon bago ngayon. At ako rin ang sanggol na tinalikdan ng mga Israelita ng napakaraming panahon bago ngayon. Bukod pa rito, ako ang lubos na maluwalhating makapangyarihan Diyos sa kasalukuyang kapanahunan. Hayaang lumapit ang lahat sa harapan ng aking luklukan at tingnan ang aking maluwalhating mukha. Marinig ang aking tinig at masdan ang aking mga gawa. Ito ang kabuuan ng aking kalooban. Ito ang katapusan at rurok ng aking plano. Gayon din ang layunin ng aking pamamahala. Hayaang sambahin ako ng bawat bansa. Kilalanin ako ng bawat dila. Panatiliin ng bawat tao ang kanyang pananampalataya sa akin. At magpasakop sa akin ang bawat tao. Amen. Amen. Ang mga salitang ito na puno ng kapangyarihan at otoridad ay yumanig sa aking kaloob-looban. Alam ko sa aking puso na ang mga salitang ito ay pagbigkas ng banal na espiritu. Amen. Nagbasa pa ako ng ilang mga artikulo ng salita ng Diyos pagkatapos noon. Tulad ng ang kapanahunan ng kaharian ay ang kapanahunan ng salita. Ginagawa ni Kristo ang gawain ng paghatol sa pamamagitan ng katotohanan. Yaon lamang mga nakakakilala sa Diyos at nakakaalam ng kanyang gawain ang makakapagbigay kasiyahan sa Diyos. Ang katotohanang nakapaloob sa gawain ng panlulupig at nakarating na ang milenyong kaharian. Amen. Amen. Nakita ko na wala maliban sa Diyos ang nakapagpapahayag ng mga katotohanan ito. Nakapagpapahayag ng disposisyon at kalooban ng Diyos o naghahayag ng kalalabasan at hantungan ng sangkatauhan. Naging ganap at lubos akong nakatitiyak na ito ay tinig ng Diyos, na ang makapangyarihang Diyos ay ang Panginoong Hesus na nagbalik. Opisyal kong tinanggap ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Amen.